Mainit pa rin usapin itong kaguluhan sa gitnang silangan, di ba? At hindi pa natin malaman kung kailan ito matatapos dahil nagsimula ito February 28. Pero ngayon, halos mag-iisang buwan na, wala pa rin, di ba, parang trace kung talagang kailan matatapos. Talagang makikita mo naman na marami ang naapektuhan. Global yung impact, no? At ako, alam niyo sa aking experience noon, matagal ako na-assign sa Middle East at saka sa Europe, pero lalo sa Middle East since 2002 hanggang 2018, mahigit isang dekada rin yan. Ngayon ko lang nararanasan ito na marami ang ating mga kababayan na gustong magpa-repatriate. Yung gusto nilang mapabalik na lang sa Pilipinas dahil naapektuhan na Kasi yung mga ibang bansa, di ba, dyan sa gitnang silangan, dyan lang ho sa Saudi Arabia, mahigit 1 milyon ho ang Pilipino dyan. Dyan sa UAE, na tinatamaan din ng mga pagsabog mula sa Iran, mahigit 1 milyon din dyan. Kaya kung mapapansin nyo, mahigit 1,000 na ho, almost 1.5 na yata ang na-repatriate nila mula nung sumiklab yung kaguluhan. Ngayon, hindi pa natin natitiyak kasi nung na-assign ako dyan noong 2002 hanggang 2018 nga, bali yung yung kasagsagan pa yan ng yung kay Saddam Hussein, yung kay sa Libya, yung kay Muammar Gaddafi, wala ho, ayaw nila magpa-repatriate dahil wala hong alternative na trabaho dito. Pero ngayon, nagkaroon na nitong problema ng security. Ngayon ko lang naramdaman na talagang marami ang gustong makauwi. At wala pang linaw kung kailan matatapos. Kaya sana nga, kasi ang Iran, kahit na militarily ay hindi talaga kaya ang firepower ng Amerika at Israel, they are resorting to asymmetric warfare. Yun man tinatawag natin na suicide bombing, at saka yung, di ba, yung mga sabotage, yung mga pocket terrorism. Yun ang nakakatakot, kaya binobomba rin nila yung mga, let's say, base militar ng Amerika dyan sa Qatar, sa Kuwait, dyan sa UAE, at saka dyan sa Saudi Arabia. So talagang nakakatakot. At ang mahirap pa dito, kahit na tumutuloy yung gera, nakasara itong Strait of Hormuz, yung global disruption dito sa oil supply. Kaya't lahat apektado, lalo na tayo na 100% halos ay umaasa tayo diyan sa sa Hormuz. Kaya iba ho itong aking nakikita na development dito na walang malinaw na ending kung kailan matatapos ito. So sana kahit papaano makapag-angkat tayo sa ibang bansa. Well, sabi nga 300,000 na bariles. Baka magkaroon na next week. Pero hanggat hindi natatapos yung problema, yung economic impact tapos yung kaligtasan pa ng ating mga kababayan. Ako nagdadasal na lang na sana humupa na ho. At sana in the next, hopefully in 1 week or 2 weeks, sabi nga ni President Trump, matapos na.